In this physical human world, iba-iba po yung naging religious belief natin. Yan po ay mga paniniwala na pinamana sa atin ng ating mga kalulunuan mula pa noong unang panahon kung bakit tayo ay magkakaiba yung ating mga paniniwala at ang ating mga kinikilalang goddess every religious belief natin. So, iba-iba po yung kinikilala natin. Kahit po iba-iba man po yung kinilala natin na goddess, they are all came from human. Naging tao po sila, kagaya natin, bago po sila nagiging goddess dahil po sa mga miraculous na na-achieve nila nung time nila kung bakit sila kinilala as goddess. In the past, kahit na yung past life ko nga ay si Jesus nung kapanahunan niya, in this present time, hindi ko po pwedeng i-claim kung ano yung na-achieve niya nung panahon niya dahil po it's a different body, it's a different experience kung bakit hindi ko pwedeng i-claim yung kanyang achievement. At in this present time, kahit we are in the same soul, ino-honor ko pa rin po sa kanya, sa pangalan niya yung achievement na nagawa niya. Dahil yun yung katotohanan na kailangan po natin maintindihan individually. Ang salitang forgiveness ay salita na nagre-represent sa pangalan ni Jesus Christ. Ang salitang forgiveness, ang only word na kaya niya po transform yung anger ng tao into a pure love. Kapag gumagawa po tayo o natuto po tayo magpatawad from anger, it will purify it and turn into a love. Kung bakit tayo makaka-enter into a kingdom of heaven. Kapag ang tao po ay nagpapatawad, nagsisimula po tayo sa mga past natin. Kung kaya po natin ipatawarin every people na na-meet natin from the past who hurt us, ay magkakaroon po tayo ng purification sa soul natin. Energetically po yun madidetach natin. So, ito po yung cleansing ng soul ng tao dahil po our thoughts create energy. So, kung ano man po yung iniisip natin, yun din po ginagawa natin. At kapag na-cleansing na po natin at na-healing na po natin yung mga trauma natin sa buhay, by doing forgiveness, ibig sabihin po magiging positibo po tayo sa pag-iisip. Kung bakit para siyang death and rebirth. Kumbaga, i-ending mo yung lahat ng trauma mo in the past, i-ending mo yung lahat ng pain, and after you do a forgiveness, meron ka pang beginning. Yun yung magsisimula ka ng beginning in the present time. Kaya ending and beginning po siya. Dito mo kasi ma-appreciate yung new life mo when you do a forgiveness. Ang salitang forgiveness po ay siya po yung kaya niya pong i-healing yung mental and emotional ng isang tao. Dahil po kapag nagpapatawad po tayo, di ba po, nagiging magaan yung pakiramdam natin at yung pag-iisip natin nagiging positibo. At kapag ang isang tao ay positibo mag-isip, kumbaga, healthy thoughts is healthy lifestyle. Dito ka na po magiging aware sa physical human body mo. At dito ka na magiging aware sa mga inner organ mo. Kumbaga, meron ka ng awareness sa physical human body mo. And dito ka na magsisimula na mabuhay na healthy. Kasi po using our thoughts,
apektado po yung physical, human body natin. That is mind over body. Kaya napakahalaga po na kailangan po natin i-maintain yung positive thoughts natin para magkaroon po tayo ng positive behavior and magiging positibo tayo sa buhay. At syempre, magiging healthy po tayo. Kumbaga healthy tayo mag-isip. Pati yun sa food mo, exercise mo. Kumbaga, lahat ng iniisip mo ay healthy. Ang pagpapatawad ay mahalaga sa isang individual na tao dahil it will give us hope in new life dahil po sa pagpapatawad na ginagawa natin individually. Kahit iba-iba yung relihiyon natin, iba-iba yung goddess natin, at the end of our life, kikilalanin natin siya to save us. Dahil the person who don't know on how to forgive, hindi ka po makaka-enter into a kingdom of heaven. Dahil po, only the word forgiveness can turn all the hatred into love. Kaya, ang heaven is made of love. Kaya po, hindi ka makaka-enter into a kingdom of heaven kung hindi mo siya kilalanin. Kaya siya po yung true God of all God. Na kahit po, paiba-iba man yung katawan niya, iba-iba man yung kanyang physical human body, every life cycle, iba yung pangalan niya. Pero, kung maintindihan po natin deeper, sa soul level, ay in this physical world kasi medyo puzzle po siya kung mag-depends ka lang sa physical human world. Pero once na mag-inner focus ka, mas maintindihan mo yung mga knowledge and understanding deeper. Kaya po, ito po yung reason kung bakit siya po yung ending in beginning, dahil siya din po yung nagre-represent ng the word forgiveness. Kaya lahat po tayo ay, kumbaga, lahat po tayo ay maliligtas kung matuto po tayo individually magpatawad. Hindi po kasi per group yung salvation, but per individual na tao, dahil ikaw ang tanging makakagamot ng sarili mong trauma, ikaw ang nakakaalam ng sarili mong trauma, ikaw ang nakakaalam deeper kung ano yung mga pinagdadaanan mo sa buhay. Kaya ang pagiging honest mo sa sarili mo at pagiging totoo mo, to admit yung mga pagkakamali mo, to accept na nagkamali ka, to ask for forgiveness from God, and to forgive yourself, and tell God what lesson you learned. That's the only way na mahilo mo yung mga trauma mo sa buhay. Kaya ang tao na hindi kikilala sa Kanya ay hindi po maliligtas. Only the people na willing po magpatawad ay siyang individual na tao na maliligtas at makakapunta into the heaven. Dahil po, ang salitang forgiveness ay stand ay nagre-represent po sa pangalan ni Jesus Christ. Kaya siya po yung magiging savior ng every individual na tao dito sa mundong ito.